Sige, paki-flash na po. Ayan. Sabi nga po dito ang mamuhay kagaya ni Jesus. Alam niyo po kasi sa panahon natin ngayon, all of the people in the world are longing na sana meron daw mga tao na kind. Sana merong mga tao na na generous. Sana may mga tao na good. Sana may mga tao na care, na may thoughtful at saka careful nga daw po. Kasi sa panahon natin ngayon, alam niyo po ang makikita natin sa labas, kung hindi nagarambulan, nag-aaway-away. Kung hindi nagsisigawan, nagkukurutan, di ba? Makikita natin na napaka-rude po ng mga tao sa mundo. At kaya nga po ngayon, tuturo natin itong mamuhay kagaya ni Jesus. Hindi ko po tinuturo ngayon na sinasabi sa inyo na ikaw ay si Jesus. Ikaw ay maging katulad ni Jesus. Iyon po ang goal nating lahat. Na alam niyo po bakit po tayo nagisimba? Hindi ito para lalong sumama ang ugali mo. Kaya po tayo nagisimba para maging katulad tayo ni Jesus. Na ay si Jesus pala mabait. Ay si Jesus pala maunawain. Ay si Jesus pala mahinahon. Diba? Lagi po yung tinuturo na sa bahay kapag nga daw po sigawan ng sigawan ang mga anak, ang mga nanay at tatay, ayun, walang mangyayari sa buhay, kundi ang bahay ay magulo. Pero sabi nga po, di ba, ang bahay na merong Jesus, sabi po, napakasaya ng bahay na yon. Kaya nga po, di ba, kiniklaim natin sa bawat tahanan, maging sentro si Jesus dito. Kasi alam niyo, pag hindi sentro si Jesus, kung wala daw po si Jesus sa isang tahanan, sa palagay niyo, sino ang nananahan doon? O, di ba, mapapatanong kayo, kung wala si Jesus sa isang tahanan, sino ang nananahan? Kung ang nanay, ang tatay, hindi kinikilala si Jesus, kung ang mga anak hindi kinikilala si Jesus, sino ang nananahan sa tahanan? Pwedeng ang kaaway, di ba po? Wonder why? Bakit nag-aaway-away ang mag-asawa? Bakit ang mga anak ang gulo ng buhay? Bakit ang mga magkakapatid hindi nagkakasundo-sundo? Kasi hindi si Jesus ang winelcome sa buhay nila. Kaya nga, ituturo po natin yan kasi napakahalagang si Jesus ang i-welcome sa tahanan. Kasi si Jesus, anong sabi niya po sa Bible? Sabi doon, ang kaaway dumating para ikaw ay nakawan. Kaya pala nawawalan ka ng pera? Kaya pala basta may rep ka ngayong araw, wala kang rep. Ang totoo, ang dami mong pagkabala sa bahay para sa iyo ng Diyos pero hindi mo maklaim. Kasi ang kaaway dumating para nakawan ka. Pangalawa, para sirain buhay mo. Kaya pala may mga nagdodroga. Kaya pala nasisira yung bawat mga tahanan. Hindi talaga si tukso ang sumisira sa tahanan natin, di ba? Kundi yung demonyo na inaalaw mo. Sabi nga po sa amin, alam nyo, hindi na po magiging sira ang buhay nyo kung hindi nyo bibigyan ng legal right ang kaaway. Ano po yung legal right? Ibig sabihin kapag ikaw sa bahay, daldal ka ng daldal, away ka ng away, ibig sabihin sabi ng demonyo, ay welcome ako sa bahay na to, magulo to. Ganun yon. Ibig sabihin ng legal right, ibig sabihin dapat wala siyang karapatang pumasok sa bahay mo. Pero dahil ang ingay-ingay mo dyan, dahil gawa ka ng masama, pumapasok ang demonyo. Pero alam niyo po ba, hindi naman daw talaga dapat siya makapasok. Sunod, pangatlo, para patayin. Kaya po bakit nakikita natin, bakit parang narinig niyo po yung mga kwento na biglang namatay yung tatay nung January, namatay yung nanay ng February, di ba? Tapos namatay yung mga kapatid ng parang meron pong gano'n akong nabasa na magkakasunod namatay yung mga kasama niya doon kasi mula nung nalungkot yung nanay, di ba? Wala na, hindi na siya naging maayos. Ibig sabihin kasi kaaway po yun. Kaaway yung naninira. Pero ang sabi ni Jesus sa John 10:10, sabi doon, pero dumating ako para bigyan ka ng buhay at buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng buhay na walang hanggan na yan, yung masaganang buhay. Yung araw-araw ng buhay masaya. Kahit tuyo ang ulam, kahit basta nakakain, di ba? Hindi naman po kailangan, ang sabi ba, ang masaya lang na tahanan, yung mayaman. Di ba, hindi naman po ang masayang tahanan, nandun si Jesus. Naintindihan? Kahit po ang mayaman, hindi po rin po sila masaya. Kahit mahirap ka, andyan si Jesus, basta andyan si Jesus, kumpleto ang buhay mo, masaya ka po. Kaya ituturo natin to sa atin, para nang sa gayon, malaman natin na kailangan ko palang mamuhay kagaya ni Jesus. Kaya po sabi sa Philippians 1:1-2, yan lang po yung pinaka-key-verse, binasa lang natin lahat kanina para medyo may idea kayo tungkol sa anong ginawa ni Jesus. Sabi po dyan, hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo kayo? Kaya ngayon, di ba, ang buhay ng Kristiyano ay nagsasayawan. Ibig sabihin, hindi gano'n, hindi lungkot na lungkot. Dapat masigla ka kasi na kay Jesus na, Sabi dyan, hindi ba't masaya kayo dahil alam ninyong mahal niya kayo? Di ba, sabi ko kayo sa prayer, Lord, salamat po dahil masaya kami. Hindi dahil ay dahil niligtas mo kami. Di ba, parang isip mo, wala man nagmamahal sa'yo, si Jesus mahal ka. Di ba? Napakasaya nun yung sabi nga po, kung mag-share ka ng Word of God sa school, kung kahit di mo alam yung Bible, sabihin mo lang, Jesus loves you, may encourage na sila.
Kasi di ba iba talaga yung naiisip ng isang tao na pag merong nagmamahal sa kanya, lalo na kung ikaw, alam mong mahal ka ni Jesus, di ba? Pero alam niyo bakit ko maiisip minsan na hindi ka mahal ni Jesus? Kasi minsan di mo pala siya naaalala. Pero ang totoo, hindi mo man siya alalahanin, si Jesus inaalala ka niya. Mahal ka po niya. At sabi po dito, hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na spirito? Kaya tayo dito, di ba, nagiging maayos tayo, nagiging masaya tayo dahil po yan kay Jesus. Dahil po yan sa Holy Spirit na nilalagay po sa atin. At sabi diyan, at hindi ba may malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? Alam niyo po, ang church, kaya po, yung mga gantong church na house church o kaya yung small church lang po, dito niyo po talaga matatagpuan yung totoong pamilya. Kasi pag pumunta po kayo sa mega church, di ba? Nakilala niyo po ba isa-isa yung mga yon? Di ba hindi naman po? Dito alam natin ang birthday. Dito kapag meron kang meron kang kailangan, pwedeng, uy kapatid, may kailangan po ako. Di ba? Talagang nagtutulungan, hindi yung gusto mo pumunta sa isang lugar na wala ka, yung parang hindi ka naman kilala, di ba? Parang ang hirap naman nun. Kaya po sabi dito, di ba? Tayo ay nagkakaroon ng malasakit at pangunawa kasi nga po, meron tayong Jesus. At sunod na sabi diyan, kung ganoon, nakikiusap ako na lubusin na ninyo ang kagalakan ko. Sabi ni Lord, kung ganoon pala, mahal ko pala kayo. Sabi niya, di ba, masigla pala kayo, lubusin niyo na ang kagalakan ni Jesus. Sa pamamagitan daw ng saan? Magkasundo kayo at magmahalan at magkaisa sa isip at layunin. Hindi ko po ito pinipreach kasi parang may nakita ko nag-away kanina, di ba? O kahapon ng mga nakaraan. Hindi naman po, kundi gusto ko lang ipakita sa inyo na ito pala si Jesus, di ba po? Na magkasundo tayo at magmahalan at magkaisa sa isip at layunin. Kasi ganun talaga, sabi nga po, ang church na united, ang church na nagmamahalan, ang church na ang saya-saya, alam niyo po, hindi makapasok yung kaaway doon. Kaya ibig sabihin, pag ang church nag-aaway-away, ang church nagkakagulo-gulo, sino ang winelcome doon? Ano yun? Demonyo na po. Yun, naalis, alam niyo po, parang ganito po yun, naalis si Jesus kung alam niya, ay, hindi naman ako welcome. Si Jesus, love po siya eh. Ibig sabihin, kung hindi nagmamahal ng mga tao dyan, hindi si Jesus papasok dyan. Si Jesus, ano po siya, gusto niya nagkakaunawan ng mga tao. At kung hindi nag-uunawan ng mga tao dyan, hindi rin papasok si Jesus dyan. At sino papasok? Siyempre, yung kaaway na mangsisira. Kaya ngayon po, sa una nga po nito, next na nga po, sabi diyan, katulad ni Jesus sa pag-iisip. Mamuhay daw po tayo ng kagaya ni Jesus. Una, sa pag-iisip. Bakit po sa pag-iisip? Sabi diyan, fulfill ye my joy. Sa Tagalog kasi hindi siya nailagay, kaya in English ko. That ye be like-minded. Nasabi diyan, maging katulad ko kayo. Ayun yung sinasabi ni Jesus. Bakit daw po sa pag-iisip? Kasi ang pag-iisip talaga ng tao, limited, finite nga po, di ba, or finite. Yung sinasabi ng pag-iisip ng tao, according lang sa kaya niyang isipin. Pero si Jesus, di ba, ang pag-iisip niya, napakalawak. Kaya nga po, di ba, alam niyo po, yung tinuturo sa amin sa church din, na pinanggalingan namin, na kapag daw po ang tatay maunawain, ang nanay maunawain, alam niyo po, napakalawak ng pag-iisip, talagang magiging maayos ang pamilya. Naisip kong, kailangan pala talaga na magkaroon tayo ng pag-iisip kagaya ng kay Jesus. Kasi kung wala tayong ganun, ang daming broken na family. Ang daming mga batang hindi alam ang gagawin. Ang daming mga tao sa kalsada hindi alam. Ay isip nilang wala sila. Walang umunawa sa kanila. Kaya alam niyo po, sabi diyan, paano daw tayo maging katulad niya sa pag-iisip? Letter A daw po, magkaroon ka ng kaisipang makalangit. Ibig sabihin ng makaisipang makalangit, alam niyo po, sinasabi dito sa Colossians 3:2, doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Alam niyo po tayo dito sa mundo, kung lagi pong nasa isip natin mundo, magiging makamundong pag-iisip na ang meron ka. May isip mo lagi na sa mundo kailangan ng pera, kaya pera lang ang habol ko, kaya di ka na nagsimba. Sa mundo kailangan ng maraming kaibigan para masaya, kaya kaibigan ang inuna mo. Pero sabi diyan, magkaroon ka daw po ng kaisipang makalangit. Ano pong ibig sabihin ng kaisipang makalangit? Lagi mo iniisip na hindi dito ang bahay ko, hindi ako taga rito, ako'y taga-langit. Nag-i-stay lang ako ngayon dito kasi buhay ako. Ito yung binigay sa akin ng mundo ng Diyos. Pero alam ko, meron buhay sa langit. Na ibig sabihin po dito na lagi mo iniisip si Jesus ba? Gagawin niya ba to kung ito ang gagawin ko? Si Jesus ba matutuwa ba siya kung ganito ang gagawin ko? Lagi pong ganun. Ang makalangit na pag-iisip, hindi ka nag-iisip ng bagay na puro sa mundo puro kasamaan. Pero ang makalangit na pag-iisip, puro pagpapaunawa, kasayahan, kabutihan ng mga tao sa paligid mo. At higit sa lahat, yung makalangit na pag-iisip, yung pag-aalala mo na meron palang Jesus, meron palang Diyos, di ba? Na kapag natapos ang buhay mo po dito, hindi po totoo yung sinasabi natin na na pag namatay na yung kapag, ay, yaan mo na, nasa langit na yon.
Ang totoo po, mapupunta lang ng langit yun. Sabi sa John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Nasaan ba si Father? Sa langit, except through Jesus. Na ibig sabihin, tinanggap po ba niyan si Jesus? Kaya nga tayo, di ba, malulungkot tayo na nasan yung anak ko, nasan yung tatay ko, nanay ko, hindi ko sila kasama sa church. Kasi di ba isipin niyo po na dapat kasama natin sila kasi may langit pa pala. Ito pong buhay natin, alam niyo po, lagi ko pong naaalala yung turo ni Francis Chan. Sabi niya doon, ang buhay daw po, parang yung rope lang, yung hawakan lang ng rope, ng jumping rope. Ayun daw pang buhay sa earth, ganyan lang kaikli, pero yung lubid nun, ayun yung buhay sa eternal. Kaya nabuhay ka 60 years old, 70, 80, o 100, praise God, di ba? Pero ang buhay mo sa afterlife, this life, after nito, di ba? Ano daw? Eternity. At yung eternity na yun, saan mo ilalagay? Sa impyerno ba? O sa langit? Kasi ganun daw yun eh. Kaya ibig sabihin ng mabuhay ka na makalangit, kahit nabubuhay ka sa mundo, nabubuhay ka na parang nasa langit. Araw-araw kumakanta, araw-araw inaalala ang Diyos, araw-araw, di ba, ginagawa ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ganun po ang mamuhay ng makalangit. Hindi araw-araw problema, ano ba kakainin ko ngayon? Ano bang ganito, ganyan, hindi ganon. Kundi mamuhay ka na sa langit, hindi ka na magugutom doon. Di dito pa lang, di ba, isipin mo, hindi ka magugutom, hindi ka problema, di ba? Kasi ganun po ang Panginoon. Talagang mabuti po siya sa atin. Ayun po ang una, mabuhay ng makalangit. Lagi ang nakatuon sa'yo sa isip mo, after nito, may paghihirap man. Kasama ko naman si Jesus. Di ba? Lagi nyo isipin nyo na, after nito, ganito lang to sa mundo. Pero sa langit, napakasaya. Di ba? Lagi namin tinuturo sa mga bata, sa langit, walang iyakan. Sa langit, wala nang kamatayan. Sa langit, ginto yung tatapakan mo. Kaya dito pa lang, mag-ano ka na, mag-ayos ka na, di ba? Umuhay kang makalangit. Kaya nga po di pag may narinig ako, sabi, init-init. Parang mas mainit po sa impyerno, di ba? Kaya kung ngayon, reklamo, unahin mo si Lord para putahan langit. Di ba? Pero hindi mo naranasan ang init dyan, di ba? Kasi sa impyerno, mas mainit po. Pero sa langit, walang init doon, di ba? Talagang refreshing doon kasi si Lord, napakasaya niya talagang kasama. Okay po? At sunod po, pangalawa, sabi dyan, magkaroon daw po tayo ng kaisipang pang-Biblia. Bible po, alam niyo pa ang prayer ko lagi? Lord, nawa po magkaroon sa school ng curriculum tungkol sa Bible. Nawa po magkaroon na yung Bible school, i-required sa lahat ng mga tao. Kasi alam niyo po, ang totoo, yung mga binabasa nating libro, yung Science, Math, English na yan, at ang mga kasaysayan ng Pilipinas, di ba, na nagpapagulo lang ng isip mo, di ba? Sabi niyan, hindi yan magbabago ng buhay mo. Sabi niyan, it can inform you, it can give you knowledge, pero ito pong Bible, it can transform you. Hindi po totoo na magbasa ng Bible, baliw. Baliw ang hindi nagbasa ng Bible. Kasi alam niyo mo kung bakit? Kasi hindi mo alam ito pala ang katotohanan. Di ba po? Dito para sa Bible, ito ang sikreto. Anong sabi nung isang presidente sa Amerika, ang sabi niya, na ang hindi daw magbabasa ng Bible, ito daw po yung alin? Ito yung pagkakagulo-gulo ng isang bansa. Pero pag binasa mo pala ang Bible, ito ang nag-aayos, di ba? Kaya ibig sabihin, magkaroon ko po ng kaisipang pang-Bible, hindi yung kaisipan na pang-mundo. Ay, love lang tayo. Ay, ganito lang tayo. Hindi po ganun. Ang Bible, sabi niya rin, magmahalan talaga tayo. Pero hindi niya tinotolerate po ang kasalanan. Naiintindihan natin? Sabi po dyan, Romans 7:25. Salamat sa Diyos, siya ang nagliligtas sa akin. We thank the Lord, di ba po? Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. At sabi niya, ito ang aking kalagayan. Ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, pero ang aking makasalanang pagkatao ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. Alam niyo po bakit natin kailangan ng Bible? Kasi pwedeng sabihin ng mga tao na, mabuhay ka lang one at a time. Mabuhay ka lang kung anong gusto mo. Kung ano tutunan mo sa sinabi ng magulang mo, mabuhay ka lang para doon. Pero alam niyo po ba, bakit kailangan mo ng Bible? Kasi ang Bible, ito po ang katotohanan. Di ba? Hindi po, yung tinuturo nga po, di ba, naalala ko yun palagi, yung about sa science at saka sa Bible. Di ba po, pinag-isa sila? Kasi sabi daw, nung sa science sabi daw, tanggalin daw yung dugo. Nung unang panahon, para daw po, gumaling. Di ba? Pero ano sabi ng Bible? Nasa dugo ang buhay. Kaya yung mga tinanggalan ng dugo, namatay na, di ba? Pero ngayon, nung nalaman nila, sabi ba na ng Bible, nasa dugo ang buhay. Kaya ngayon, pag naging hikahos na sa ospital, kailangan po namin ng blood donor. Kailangan namin ng dugo na magdodonate sa kanya. Kasi nasa dugo ang buhay. Tapos meron pa, sabi doon, di ba? Kapag daw po kapag nasugatan, hugasan mo lang dyan. Bahala ka na, tapos bahala na yon. Pero anong sabi? Hugasan daw, sabi ng Bible, hugasan ng flowing water. Para yung germs doon mawala.
Napansin nyo, napakatalino ng Bible, di ba? Napakadami ng kayang ituro sa atin ng Bible. Dahil sasabihin natin, nakakabaliw. May mga tao nga, di ba, may anxiety daw sila. Pero totoo kasi hindi lang nila alam yung Bible. Ang saya lang nila, di ba? Anxiety lang yun. Pero totoo, alamin mo kasi ang Bible. Di ba po? Kaya, ibig sabihin, ang pang-Biblia kasi ng mga kautusan, merong sinasabi ang mundo na kapag inaway ka, saktan mo din yung mas malupit, di ba? Sabi po yun ng mundo. Pero nung sabi ng Bible, kapag pinatakbo ka o pinalakad ka ng 1 milya, dalawahin mo. Di ba? At sabi pa nga po, di ba, sabi ng Bible, kapag sinampal ka sa isa, bigay mo pa isa. At sabi, masaya ka na. Hindi joke na. Inaway pala. Kundi sabi, pakita mo sa kanya na, you are humble enough. Na parang, sige, saktan mo ako. Sabi nga po ng Bible, di ba? Kaya kang saktan ng tao in your physical. Pero in your spirit, hindi kanya kayang saktan. Naiintindihan? Kaya mo ibig sabihin, ang gawin niya yan, okay lang, manakit siya ng tao, pero hindi naman yun magmamatter sa akin. Hindi yun magbabago ng pamumuhay ko. Diba? Naintindihan nyo? Sabi nga po, diba, your responsibility is your respond. Kapag may away ng away sa yung tao, hayaan mo lang siya. Kasi siya naman yung makikilala, ito yung maingay na tao, ito yung away ng away. Pero ikaw, anong makikilala sa'yo? Ay, ito maunawain to. Ito maayos to. Di ba, ganun po dapat ang kagaya ni Jesus. Kasi yun ang tinuturo ng Bible. Naalala niyo po si Jesus mismo, di ba? Dahil ko pong yun na, grabe si Jesus, sinampal, pinagkasaktan ng mga tao, pero ni isa hindi niya nga sinabi yung lagot. Kahit salitang lagot nga po, hindi niya sinabi eh. Pero tayo, di ba, lagot ka sa akin pag uwi mo. Gawa, kulit mo nga. Pero si Jesus hindi po talaga. Kaya yung sabihin, nakita natin na ang nangyari, di ba? Na-lift up talaga si Jesus. Nakita ng mga tao, ay totoong Diyos to. Ay totoo talagang hari ng mga hari to. Kaya ibig sabihin, ayun po, magkaroon po tayo ng kaisipang pambiblia. Kasi kung kaisipan lang ng alam mo, marami pong tao matalino, pero wala namang Jesus. Marami pong tao matalino pero yumabang lang po sila. Pero ang tao na matalino na merong Jesus, di ba, umaayos po ang buhay. Kasi po ang totoo, di ba, sa mga nagtatrabaho, ano po talaga ang pinakaturo? Ang hinihiling ba doon kung ikaw ba ay magna cum laude? Ikaw ba ay, paano naman yung mga nagtrabaho kung hindi magna cum laude, di ba po? Kaya ibig sabihin sa attitude, kahit kung gaano ka kagaling, tapos ang sama ng ugali mo, pwede kang patalsikin sa kumpanya. Pero ipakita mo na, kahit talaga inaaway ko, hindi ito nasigaw, dito nasagot. Alam niyo po, tatagal ka sa trabaho mo. Kasi talagang ngayon yung nakikita, ito honest tong taong to. Ay, ito mabuti, talaga naman. Diba? Kaya alam niyo, saan niyo po makukuha yan? Dito po, sa Bible, sa pagbabasa at paniniwala at pag-apply na totoo si Jesus. Hindi po sa pag-alam mo lang na ng GMRC, ng mabuting, alam mo yung mabuti pero di mo ginagawa. Pero ang Bible, alam mo ang mabuti at ginagawa mo. Ganun po ang pambibliyang kaisipan. Ayun po yung una, sabi maging katulad nga po ni Jesus sa pag-iisip. Kaya kung may tutularan po tayo mga bata, tayong lahat, si Jesus po ang tularan natin. Hindi po kung sino, ay ito ang galing-galing nito, ang tali-talino, ay ang yaman-yaman siya ang tutularan ko. Lahat po yan may flaws, ang tao po may flaws. Naiintindihan natin? Sa isang church po, di ba may mga tao umaalis sa church, sabihin nila, kasi masama ugali ng mga tao. Totoo naman, ikaw din tao ka din, mabait ka ba? Di ba? Parang lagi mo, pag aawayin mo yung mga tao, lagi mo isipin na masama kasi, pinagchismisan kasi ako ng mga yan. Ako ba, hindi ba ako naging gano'n noong unang panahon? Parang lagi mo isipin, ako ba, hindi ba ako nagsalita ng masakit sa kanila? Pero ang church hindi yan perfect, di ba po? Pero meron tayong perfect na Diyos. Di ba po? Kaya ibig sabihin, ano ang gagawin mo? Lagi mo isipin yung romance, lagi ko pong iniisip yon. Na kapag naiisip kong masama na yung mga tao, ako pala yon. Kaya Lord, baguhin na po ako. Ganun ang sabi sa romance. Kapag naiisip kong, ang sama-sama nito, ano ba yan? Ganyan-ganyan. Sabi sa romance, baguhin mo sarili mo kasi mali na ang pag-iisip mo. Naiintindihan? Kaya Bible po ang nagtuturo niyan. Kaya paano aayos ang isip mo? Ang prinsipyo sa Bible po. At sa kaisipang spiritual. Dito pong spiritual, hindi po ito yung sinasabing banal-banalan. Ibig sabihin po ng spiritual, sabi po sa Romans 8:6, ang kahihinatnan ng pagsunod na sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Ano po ang kahihinatnan? Kamatayan. Kasi alam niyo po, ibig sabihin ng yung pagnanasa ng laman, ito po yung kasalanan. Gusto mo talaga, maging masama, maging gumawa ng masama, o kaya naman yung mga bagay na kapag inaway na gusto mo gumanti talaga, pagpapasama po yun. Pero sabi dito, ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan.
Alam niyo po yung sabihin ng nais ng Banal na Espiritu? Ang yung Holy Spirit po, kapag meron na po tayo niyaan, una po papasok sa'yo, diba? Mag-pray mo na, Lord, natanggap po kita sa aking buhay. Jesus, baguhin na po ako. At sunod po, kapag ikaw, daily ka na, nagisimba ka na, nagbabasa ka ng Bible, si Holy Spirit, andyan na po yan. At ang gagawin niya po sa'yo, tuturuan ka niyan. Lagi magmaano yan, lagi sa yung magko-convict yan si Holy Spirit. Kung wari, meron talaga namang, parang nakita mong nagdayaan, di ba? Parang gusto mo talagang gayahin na lang sila kasi mas mataas yung grade nila, di ba? Pero sabihin ng Holy Spirit, tama ba yan? Maganda ba yan? Di ba yung mga ganun ba? O kaya naman, nakita mo, ay, maaga pa, late naman dumarating yung mga tao sa church, sulog muna ako. Di ba? Ikaw-convict ka din ng Holy Spirit na, dapat ba sila yung gayahin, di ba? Sino ba ang pinupunta mo doon? May mga ganun na pero sabi doon, ito ay maglalapit sa'yo sa Diyos. Pero yung makalaman po natin, lagi po yan sasabihin, gusto niyan, makalamang. Di ba? Yung makalaman, gusto makalamang. Ay, sa kanya 50, dapat 100 sa akin. Nagbigay pala yung ng botohan, may nagbigay, sa kanya 300, dapat 500 sa akin. Hindi mo gusto lumamang. Pero, kapag ikaw na kay Jesus ka na, gusto mo give and give, di ba? Gusto mo unawain, intindihin sila. Kaya nga po yung kaisipang spiritual, more on, saan? Sa pagtulong ni Jesus yun sa buhay natin. Kaya nga po ang church talaga, titingnan po talaga tayo. Kung nagsisimba tayo, di ba? O kaya talagang tumatalaga na dyan, titas ka talaga. Ay, yun, nagisimba yan pero bakit parang ang sama ng ugali? Pero alam niyo po, binabago tayo ni Lord, araw-araw, di ba, daily, di ba, ng buhay natin. Kasi nga po, di ba, gusto niya, maging kagaya natin siya. Di ba, gusto ni Lord, maging katulad ka niya, na kapag pag tumingin sa lupa si Lord, di ba, makikita niya merong mga little Jesus. Meron pong isang preacher, ang tawag niya po, tayo ay maging little Jesus. Na ibig sabihin, na kung wala ang kamay ni Jesus sa earth, maging kamay mo, di ba? Nakakita mo si Jesus, kung si Jesus andito yun, bibigyan niyo yung pulubi. Meron naman ako dito, kaya bibigyan mo yun, di ba? Kung si Jesus andito yun, hindi yun makikipag-away, kaya hindi ko na lang yung naaaway. Hindi mo napapatulan yung mga ganung bagay, kasi maging little Jesus daw po tayo. At sunod, pangalawa, yan ang unang kaisipan, makagaya ni Jesus. Pangalawa naman po, katulad ni Jesus, magmahal. Ayan, alam niyo po, ang mundo ngayon, they are, sabi doon, longing for love. Kaya nga po, di ba, bata pa lang, wonder why, alam niyo po yung mga bata, bakit may mga nagjojowa? Kasi, ibig sabihin, hindi nila naranasan yung love sa pamilya pa lang nila. Kaya ikaw, nanay at tatay, di ba, kapatid, mahalin mo ang kapatid mo, mahalin mo ang pamilya mo. Kasi alam niyo, bakit yung iba excited magmahal ng mag-boyfriend, mag-girlfriend? Kasi nakakapagkwento sila doon eh. Kasi naiintindihan, dulong nagbigay sa akin ng ganito. Ay, binibilan ako lagi ng ganito. Di naman ako iniintindi sa pamilya namin. Pero alam niyo po ba, na sabi dito, magkaroon tayo ng katulad ni Jesus ng pagmamahal ni Jesus, diba? Sabi diyan, magkasundo kayo't magmahalan. Kaya ngayon, huwag niyo isipin na bakit ba, minsan daw po, lagi na kasing narinig ko to, minsan laging ang kinukwento, yung mga kabataan talaga ngayon, napakasasamahan na ng ugali, kakaiba na. Pero yung pala, nasa magulang pala din yun. Di ba, paano mo turuan anak mo? Paano ka gumawa ng ganito? Di ba, oo, may sariling desisyon yan, bata yan eh. Di ba, pero dahil bata pa yan, kaya mo yan i-control. Di ba? Si Jasper, pag sinabihan siya ng nanay, huwag ka uuwi ng ng alas 10 umuwi ka ng alas 8 dito Siyempre, pwedeng pag-uwi ng alas 10, pagalit kami, next time sabihin niya, ay, di ko na ulitin yun kasi mali pala yun. Diba? Kaya sabi po dito, yung sinasabi nga na minsan kasi, yung nga daw po, yung kami kasi panahon namin, talagang kala mo sumali kami sa gangster, di ba? Lahat ng mga naipalo sa'yo, di ba? Patpat, hanger, di ba? Kamay, di ba? Lahat ng yan, naranasan po namin yan. Kaya naman, di ka pwedeng talagang di ka lalabas ng sisiga-siga. Kaya kami talagang pag may bisita sa bahay, kailan mukha ka maamong tupa, di ba? Naranasan ko pa nga po sa sobrang takot ko sa mga tao, talaga nakatago na ako sa ilalim ng mesa. Pero mali naman po yung gano'n na talagang inano mo naman yung bata. Pero di naman po ako nabugbog na napunta na ako ng ospital. Naman talaga, ay, ikat ka bata, malis dyan, ganyan. Pero mababait naman po kami. Pero naisip ko nga na, dati ganun po Jurassic yung parenting, di ba? Na talaga namang takot na takot, di makamura ang di ka makapagmura. Ngayon mga bata, ay, ganito ka, PI ka, ganyan. Di ba? Tuwa pa sila. Pero na hindi ganun, kaya talagang titino kung gusto mo talaga. Pero kung mag-rebelde ka, bakla ka na din, di ba? Pero ngayon, ang panahon, di ba, talagang sabi ng mga magulang, ay, hindi ko gagayahin yung pagtuturo ng magulang namin. Hindi yan makakatikim ng palo. Kaya kahit pasaway na yung bata, di pinapalo, di ba? Kaya makikita mo, sasakit na ng ulo mo, tanda mo. Di ba? Kaya ngayon, tandaan niyo po,
isa sa pagmamahal din yan. Sabi nga po sa Bible, di ba? Ng Proverbs, ang bata daw po na hindi napapalo, ano nangyayari sa kanya? Tumitigas ang ulo. At sabi, hayaan nyo daw na yung sabi nga daw po, i-strike yan ng pamalo. Pero sa puwet lang po yun ha, hindi sa ulo ha, huwag sa ibang part ng katawan. Kaya sabi po dito, di ba, dahil love ni Lord, sabi niya, siya mismo, kinokorek niya rin po lahat ng mga mahal niya. Kaya ikaw ba kinokorek ka ba ni Lord, di ba? Ibig sabihin kasi mahal ka niya. Kaya ngayon, di ba, ang pagmamahal ni Jesus, it's not tolerating, hindi yan tinotolerate. Na mali na, mahal ko pa, hindi. Pag mali, ituro mo ang tama. Pag mali, sabihan mo. Pero wag mo naman siyang, yung talaga namang kawawa, wag naman yung minamaltrato na, natatawag ng DSWD kasi, binugbog mo na yung anak mo, hindi po ganon. At si Jesus, hindi siya ganon, hindi niya minamaltrato ang mga pagminamahal niya, kundi tinatama niya po. Kaya po sabi dito, di ba, sa letter A, sabi diyan, mahalin ang umuusig sa iyo. O si Jesus, alam niyo po, siya ang pinakahalimbawa. Ano po yung sabi ng umuusig? Lahat mo nang umaapi sa'yo, di ba? Meron bang nangaaway sa'yo? May nangliliit ba sa'yo? Yan sabihin mo, huyo ka sa akin kapag ganda na ako. Di ba sabi ko bang ganon? Pero sabi diyan, sino yung mga piling nyo umaapi, umaano sa inyo, parang minamaliit po kayo? Sabi sa Romans 12:14, ilalangin ninyo sa Diyos na pagpalain ang mga taong umuusig sa inyo. Napakaganda, di ba? Sabi yung idalangin, Lord, yun ang away sa'yo. Ikaw talaga, forever ka ng mahirap, ganyan. O kaya naniningil, di ba, na Bombay. Di ba? Asa na bayad mo, ganyan. Pero pag i-pray mo na, Lord, pagpalain niyo po yung Bombay na naniningil sa akin para malimutan niya po yung utang ko. Minsan ganun, di ba? Parang may mga pagkakataon ko pala, nasa pag-i-pray mo lang pala. Minsan kasi may mga tayong, bayan, maniningil na naman, lagi yun ang ganito. Nasa pag-pray mo lang pala, kumari, bigla namang nangutang ka, ay, babayaran na kita, may pera na ako, ay, hindi, libre na lang. Grabe, napakasaya naman talaga. Lord, pagpalain niyo po siya, ganun dapat. Yung kapag may umaway sa'yo, kumari, inaaway ka, talagang lagi-lagi, hindi mo naman siya trip. Pero trip ka niya, di ba? Kung nakikita ka niya, lagi nga sabi, ay, tayo naman si Bensot. Yung natin sa school, may mga bully po kasi. Tayo naman si ganyan. Pag-pray mo lang yun, di ba? Next time, hindi na ikaw yung happy niya, iba naman. Kasi nga nag-pray mo siya. Pero yun nga po, sabi, ipag-pray natin sila. Hindi po yung, Lord, naman masunog bahay, hindi ganon. Kasi lalo kang sisingilin nun. Sabi niya, sunog na bahay namin, bayad mo. Di ba? Hindi. Pag-pray mong yumaman para hindi ka na niya masingil. Kasi, ay, magkano utang mo? 100,000? Okay na yan. May 1 million ako dito. Huwag mo na bayaran. Hindi yung mga ganun po. Kasi minsan totoo po yung mga ganun. Di ba kay Eddie Villanueva? Eddie Villanueva ba yun? Nasabi, yung galit na galit yung lalaki, di ba? Sabi niya, ikaw yun, bago pa, ganyan. Bago sasakyan po yun eh. Road rage, labanan. Dati pa pala uso yun. Tapos dilobas po si Brother Eddie. Sabi niya po, ay, God bless you. Ganun lang. Lahat ng mga salitang mga sinabi niya, lahat ng masasakit. Hindi pumalag si Brother Eddie. Kaya alam niyo po ang nangyari, may isang preaching siya na si Brother Eddie yung nag-preach. Nakita niyo papasok doon yung yung masamang lalaki, 'di ba, na kasi bakit daw siya nandoon? Kasi po nung araw na inaway-away ko po kayo, napakabait niyo pa rin po. Totoo po yung Jesus na meron kayo. 'Di ba? Kaya dapat maging ganoon. Na parang ganoon yung testimony, hindi na po ako umalik ng simbahan kasi ang sama po ng ugali niyan. Hindi mo ganoon. Kaya dapat, 'di ba, talagang basta ipag-pray natin silang lahat, 'di ba? Yung umuusig sa iyo, yung laging maaway sa iyo, pag-pray mo, mapagod din 'yan. 'Di ba, lagi po yung iniisip na kaya mo siya, mapapagod din yan, yung ingay ng ingay, yung yung away ng away, mapapagod din naman sila. At minsan nga, kung binigyan mo pa sila ng pagkain, di ba? Tatawa na sila, tapos di mo na sila kaaway, bati mo na sila, friends mo na sila, di ba? At sabi po dyan, pagpalain ninyo sila sa halip na sumpain. Huwag mong sumpa ha, kung ikaw ay Kristiyano ha, hindi po tayo nag-pray ng mga sumpa, hindi tayo nagsasabi sa mga tao ng mga negative. Ang sinasabi natin sa kanila ay positive. Kahit hindi mo pa nakikita, ito ang gusto mong mangyari sa kanya, kaya mo yun sasabihin. Naintindihan? Amen. At sunod, sabi pa din sa Matthew 5:11, mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin, ay iniinsulto kayo. O meron ba sa pamilya natin na gano'n na parang dahil naglilingkod ka sa Diyos, dahil nagisimba ka, nagbabasa kang Bible, inaaway ka ng pamilya mo o nung kung sino man sa paligid, sabi doon, you are blessed. Diba? Sabi nga po sa amin, nung kabataan namin, ang reklamo namin, di po kami pinapayagang magsimba ng magulang namin. Sabi sa amin, pinapersecute kayo kasi kayo ay mga cute, di ba? Pero lang yun, joke lang yun. Pero sa Bible talaga, sabi doon, dahil totoo ka na kasi kay Jesus. Kasi totoo ka nang naglilingkod, kaya ka pinapersecute, di ba? Kaya parang ayaw nila sa'yo kasi may Jesus ka. Pero huwag kang mag-alala kasi hindi na, sabi nga ni Jesus, kung ayaw nila sa'yo dahil may Jesus ka, huwag kang mag-alala kasi si Jesus ang una nilang inayawan.
Tandaan niyo po yun ha. Pero, darating ang panahon naman talaga na ipakita mo lang yung mabuting asal, di ba? Magabago din yun. Di ba po, yung, naalala niyo po yung sabi niya, dahil huwag ka mag-Bible study ha. Dahil nag-Bible study yung asawa, di ba? Di nakinig kasi mas mahal si Lord. Mahal niya asawa niya, pero sa turo sa sacred ng kasal, di ba? Mahal mo ang asawa mo, oo. Pero ang pinakamataas doon si Jesus. Nang sa gayon, nung minahal mo si Jess, kaya mong mahalin yung asawa mo. Ganun po yun. Kaya nangyari, mahal niya naman asawa niya, pero nag-Bible study pa rin siya. Kaya alam niyo po, gabi na siya umuwi. Sabi na diyan ka matulog ha, bala ka dyan. Ngayon, ang lamig-lamig po dyan sa labas, sinaraduhan talaga. Pag kinabukasan, ang lamig, ginigiraw pa yung asawa ba? Di ba? Andun pa yung asawa niya. At ano pong sabi? Sabi ng asawa niya, babae, ay, Han, anong gusto mong almusal? Di ba? Hindi mo na sabi, magkatang kape mo ha, bahala ka dyan ha. Pinatulog mo ako sa labas, kundi maayos. Kaya sabi niya, kaya siya naligtas dahil doon. Bakit daw? Kasi totoo wala yung Diyos mo. Maging ganun daw po tayo, di ba? Kaya pag may Jesus talaga, iba talaga ang nagagawa. Umaayos ang buhay ng isang tao. At sunod po, pangalawa, sabi po dyan, pag-ibig para sa mga di mananampalataya. Ito naman yung sinasabing kung hindi pa sila Christian, dapat nga mas marunong kang umunawa. Di ba kung sa bahay nyo, ikaw ang nagsisimba. Alam mo namang hindi pa nagsisimba yan, tas inaaway ka. Huwag mo nang batulan. Sa pakinunan, joke na. Huwag mo nang batulan, kundi intindihin mo na lang. Ipag-pray mo na, Lord, makasama ko yan sa church para pag inaway ka niya, awayin mo na din. Di ba kasi kasama mo na, di joke na. Kaya para sinama para awayin. Hindi, pero sabi po kasi dito, dapat mas marunong kang umunawa, at alam niyo po kasi ang pag-unawa, pagmamahal po pala yun. Kaya kung wari kapag parang meron kang si ate, si kuya, si nanay o tatay na parang pinapagalitan ka, isipin mo palagi, ay, di pa kasi yan Christian, di pa sila makaintindi. Hindi man sa hindi makaintindi ha, baka naman, mas matalino ako sa hindi ganun, kundi kasi hindi pala unawaan na dapat pala maging mabait, maging maayos, di ba po? Kaya sabi diyan, sa Romans 12:16, mamuhay kayo ng mapayapa sa isa't isa. Huwag kayong magmataas, ngayon pong sinasabi ha, sa halip ay makipagkaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan, huwag kayong marunong. Kaya po sa atin dito, di ba, ako po talaga, minsan kapag alam ko po talagang hindi naman Christian, hindi pala minsan madalas, pag alam ko hindi naman Christian yung tao na yun, kaya ko po yung ngitian. Kaya ko pong intindihin ang buhay niya. Di ba? Pero kasi pero hindi ko sasabing pag Christian, hindi ko na iniintindi. Iniintindi ko naman kayo. Iniintindi naman natin ang bawat isa. Pero isa lang sa bagay na dapat mas malawak ang pangunawa mo kapag alam mo hindi yan Christian. Yung alam mo di Christian yun, pero ganito, ganyan, gawa ng kung ano-ano. Sabi doon, imbes na mainis ka po sa kanila, alam niyo po ang totoong may Jesus na, imbes na mainis ka sa taong hindi Christian, alam mo po kung anong maiisip mo sa kanya, mahahabag ka. Tandaan niyo po, dapat mahabag. Pag nakita mong hindi yung Christian, nainis ka, that means wala ka pang Jesus. Kasi ang una mo dapat maramdaman, tulad ng naramdaman ni Jesus. Si Jesus, ang una niyang naramdaman dahil wala pang pagkakilala ang mga tao na yun, ang sabi niya, Ama, patawarin niyo po sila. Kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Na ibig sabihin na pag ikaw totoo kang Christian, hindi ka mababa. Teacher ko naman nakakainis, ganyan. Kung yung Kristiyano, pero ganun ka magsalita, di ba? Dapat hindi ganun. Kung alam mo yung teacher mo, di pala yung Christian, pag-pray mo. Pag-pray mo, Lord, tumalino yun. Lord, talagang magturo na po teacher ko. Lord, maging mabait na po si ganyan, si ganon. At kahit sa bahay niyo po. Yung sabi nga po ni Pastor, lagi niyang kinukwento na rinig na yun ng mga members doon, di ba? Pag pag Sunday, sabihin ni Pastor, sabihin ng nanay, saan ka galing? Sa church! Di ba? Galit pa, di ba, sumagot. Pero tayo hindi daw ganun, na kapag uwi mo, turo sa amin yun ng bata kami, nung estudyante pa kami, sabi, pag uwi ko talaga, hugas ka pinggan, gaganto ka. Kaya alam niyo po, may one time na hindi ko na po gustong sagutin magulang ko. Pero may one time sabi ko talaga, bakit ba kayo nagagalit sa amin? Ano bang masamang ginawa ko? Tapos di sila makasagot kasi alam nilang pag uwi mo naman ng bahay, naghuhugas ka naman, ng estudyante ka, nag-aaral ka ng mabuti, maayos naman, di ba? Parang wala naman silang masabi sa'yo. Kaya dapat ganun daw po tayong Kristiyano. Yung alam mong wala silang masabi sa'yo na masama, kundi ang masabi lang nila, napakamahabagin ng taong to. Kaya tayo maging ganun daw po, ha? Wala nakita ka dyan parang may nang away, huwag mo na patulan. Ano lang, ngitaan mo na lang. Baka mainis lalo, no? Sinapak ka lalo, huwag naman sana. Hindi, ano yung parang, pakabaya mo na lang sa iba. Kaya mabugin ng iba, hindi joke lang. I mean, naikaan mo lang siya. Yung parang, kaya, gawin mo, bigyan mo. Meron po kaming nakita nung nag-ano kami sa Alabang.
Nagbibigay po kami ng mga pagkain, gano'n, nag-outreach kami. Tapos meron po doon, mukhang nakatira pa ng rugby. Tapos ang ganun yung tagal mula-mula pa yung mata. Tapos nakasimangot. Nagtuturuan sila, sino mag-share dyan? Ayoko dyan. Mga ganyan-ganyan. Tapos ang isa pong malakas na loob na nag-share. Alam niyo po yung itsura nung taong yon na after siya bigyan, nakangiti na siya. Yung parang minsan nakala lang natin, siguro kaya lang naman, minsan nga daw po, isipin natin, kaya lang naman siguro bugnot yung tao na yun. Kasi wala naman siyang makain, rugby na lang yung nagpapasaya sa ano. Kasi heaven, di ba? Sabi nila. Pero wag naman sana, di ba? Kaya siya naman ng word of God. Pero sa gayon, di ba? Ay, hindi pala to heaven. Natatawa ng heaven kay Jesus pala. Kaya nakangiti na siya. Sabi pa nga niya, bye-bye po. Todo bye-bye. At may mga gano'n naman po talagang tao, di ba? Kaya ang sabi, masalo natin silang, ibigin mas mahalin po natin maging ganun tayo. Kaya pa mag-share tayo ng Word of God, maging mapagmahal sa kanila po, yun ang turo sa atin. At sunod po, letter C, sabi diyan, talunin ang kasamaan sa paggawa ng mabuti. Ito, example ko na kanina Yung sinasabi nga po, di ba, na kapag ginawan ka ng masama, gawin na pa rin ang mabuti. Kasi sabi daw po, sabi sa Bible kapag daw po ang ginagawan mo lang ng mabuti ay yung mga gumagawa lang ng mabuti sa iyo, anong pinagkaiba mo sa mga taong hindi naman nakikilala si Jesus? Di ba po? Na syempre, madali po talaga yun sa ating mga tao, ang dali lang talagang gawa ng mabuti pag mabuti yan. Kahit ako po personally, nagagawa ko yun. Ay, dahil mabuti to, nagagawan ko mabuti talaga. Pero minsan, ang kagaya pala ni Jesus, kahit di ka gawa ng mabuti, kaya mong gawan ng mabuti. Di ba po? Gusto mo maging kakaiba? Gusto mo masabing, ay, totoo, elite na Kristiyano yan, di ba? Kung may elite card sa pagiging Christian, di ba? Di ba? Isa yun sa mga isa yun sa mga talagang makikita sa'yo, na kahit hindi yan gumagawa, ginawan daw, talunin mo yung kasamaan, binato ka ng bato mo tinapay. Nagbatuhan pala yan. Hindi, sabi, bigyan mo ng tinapay, di ba? Parang, minura ka? Oh, God bless you po. Di ba? Hindi yung, ka din, PI ka din. Hindi ka naman talaga nagmumura, di ba? Sabi kasi dito sa Romans 12:21, huwag kayong tatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Alam niyo po, sabi nga po sa amin, papaalala ko rin po sa inyo na sabi ng pastor namin, walang talo sa paggawa ng mabuti. Naintindihan nyo? Walang talo sa paggawa ng mabuti. Hindi porket gumagawa ka mabuti, talo ka na. Di ba po minsan sasabihin ng mga lalaki, nakakalalaki kasi yan, kaya sasaktan ko din, susutukin ko rin para masaktan niyang mas malakas ako sa kanya. Di ba? Hindi po ganun. Ang totoong lalaki, sila yung, hindi ko mapatulan yan. Hindi ko kasi yung mga muscles ko dyan sa mga batang yan. Hindi naman ganun. Ang yabang pa din Pero sabi daw, kung totoo talagang totoong tao, di ba? Hindi yung nanalo ka sa argue. Nakipagtalo ka, di ba? Wala ka pala talo ka pala Yung meron pong isang kanta sabi doon, na panalunan niya daw po sa argument yung tao na yon. Pero na-realize niya, natalo pala siya kay Jesus. Alam niyo kung bakit? Nanalo siya sa argument. Totoo yung Diyos namin. Hindi lang siya basta tao. 100% din siyang Diyos. Pero alam niyo, yung nakipagtalo siya doon, nakipagdebate siya, hindi naman naligtas yung tao na yun. Ang nangyari, nanalo lang siya, panalo siya, tapos tumahimik yun, pero hindi tinanggap si Jesus. Kaya alam niyo bang totoong pagkapanalo, ito yung makita mong tinanggap niya si Jesus. Minsan sabi nga po, yung nababasa ko sa Atmos for His Highest, na kahit maging doormat o floormat ka, basahan para sa mga taong yon. Kahit inaapi ako, kahit inaawi ako, gawin ko pa rin mabuti. Kung sa paggawa ko naman ng mabuti, maliligtas naman siya, why not? Di ba po? Na pagdating sa langit, pasalamatan ganyan, salamat kapatid. Kasi kahit napakasama ng ugali ko, di mo ko tinigilan. Kaya ngayon nandito ako sa langit. Di ba? Parang, yun, pinakamasayang maririnig mo sa bagay na sa paggawa mo ng mabuti, tinalo mo yung kasamaan na mabuti mong gawa, napakaganda po nun, di ba? Parang sobrang uplifting yan para sa iyo. Yung parang makilala ka na parang inaapi, makilala ka ng parang si Mara o Clara. Sino ba yung mga inaapi doon? Si Mara, di ba? Huwag lang maging Clara, di ba? Yung mga ganong bagay. Parang inaapi na nga to, pero nagawa pa din. Parang ganun pa rin po. Alam nyo, minsan isip natin, Lord, natalo niya po ako Pero alam nyo, sa totoo lang, pagdating sa langit, Lord, pinapalakpakan ka. Salamat anak, ang galing mo, di ka lumaban. Sobrang proud ako sa iyo. Ganun si Lord. Hindi hindi po yung sa paglaban mo, makikipagtalo ka sa Kanya. At dahil sinuntok mo rin siya ng ospital, siya ikaw hindi, panalo ka, hindi po yung basihan Kung sino yung nasa ospital, siya ang nakampihan. Meron po kasi kaming ganung sitwasyon sa kuya ko, hindi naman po si kuya nakikipag-away. Pero dahil nga po nabugbog siya, nagkaganto siya, nahihilo daw siya kahit hindi naman, di ba? Siya yung dinala sa ospital, at ang nangyari, di ba? Siya yung kinampihan. O, kala dyan, ikaw may kaso, ha?
Kasi nakikiano kayo, pero di naman po pala away si Kuya. Kaya praise God. Kasi lagi ko pong naisip na, Lord, huwag naman pong apihin yung mga maayos naman. Parang matino naman, aapi pa. Pero di ba, pag pinakita mo kasing maayos ka kay Lord, si Lord kakampihan ka niya. Tandaan niyo po yan, si Lord kakampi mo. Di ba, yung totoong Exodus 14:14, di ba, the Lord will fight for you, be still, di ba? Di ba? Ayun yung ganung bagay. Si Lord talagang kakampi mo doon. Hindi yung sabihin, the Lord will fight for you, pero makikipagsabatan ka sa Facebook. Yan talaga, sama ng ugali ng ano na yan, ganyan-ganyan. Hindi ganun. Paano kayo paglalaban ni Lord, di ba? Tahimik ka lang. Kasi si Lord bahala sa'yo. Di ba? Hindi man ikaw parang nakalaban, parang wala namang kumampi sa akin. Pero si Lord, proud po siya sa'yo. Kaya yun, ayun na lang, parang isipin mo, Lord, di po ako lumaban. Lord, ano po, naging maayos po ako. Si Lord, talagang ang number one na proud sa inyo. Kaya tandaan niyo po, talunin ang kasamaan ng kabutihan. Sunod po, sabi diyan, sa pangatlo, katulad ni Jesus sa pamumuhay. Una, katulad ni Jesus sa pag-iisip. Pangalawa, katulad ni Jesus magmahal. Pangatlo, katulad ni Jesus sa pamumuhay. Ito na po ang ating living. Alam niyo po, sa daily living natin, dito po makikita o mapagbabasihan kung sino ka ba talaga kay Jesus. Alam niyo daw po kasi, ang pamumuhay natin sa church, pwede po nating pikiin. Sabi nga po, di ba, sa panahon po natin ngayon, marami ng doble cara. Marami na pong mga fake na Kristiyano. Di ba, minsan sasabihin natin, nag-speak in tongues yan, oh. Meron nga po, may mga nag-speak in tongues, pero parang minsan nakulto na pala. Kaya kayo, alamin niyo po kung saan church kayo napupunta. Yung ano nga po, yung may nag-speak in tongues, dahil yung speaking tongues binanggit sa Bible, nag-speak in tongues yun. Tapos nag-dance in the spirit. Pero meron umakit para Spider-Man na. Di ba? Yung ganun po, hindi na po yun sa Diyos, ha? Hindi po sinabi ni Lord na katulad ng Spider-Man, ang banal na spirito ko. Hindi po ganun. Tapos sabi nga po, panalaman yung totoo ang isang church kapag nandun yung love, yung joy, yung peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Kaya ibig sabihin, hindi po porket ang church, banal-banalan, tahimik lang kami dito, ha? Bawal mag-drum set, bawal pumalakpak. At hindi, alam niyo po, dalawa po kasi ang uri ng banal na spirito, ha? Yung isa, ito po yung dove. Hindi po dalawang banal na spirito, ito po yung pag-example sa kanya. Yung dove, ibig sabihin, ano lang, tahimik lang. Kaya minsan sa church, may mga time tahimik, pray na tahimik. Meron naman yung fire naman, talaga nang sigaw ng sigaw. Hindi sumisigaw, nagsasalita, talagang on fire sa Panginoon. Ganun po. At sabi nga po kasi dito, marami daw po akala nila, dahil binasa yung ilang term sa Bible, ay ano na yan, maayos na Christian yan. Ano yan, nagisimba yan. Ay para-parehas lang yan. Hindi po ganun. Kasi may mga iba talaga, may mga hindi na po makatuwiran sa Bible yung ginagawa. Diba? Kaya ngayon, alamin niyo po kung ang church ba talaga, ano ba yan, totoo ba yan? Si Jesus ba talaga ang nandiyan o na sarili na lang nila? Diba? Yung mga nagsasabi na ako ang Diyos niyo, pag mga ganun, baliw na po yun. Huwag na po kayo sumama doon kasi marami siyang nauto sa Davao. Di ba? Sa Davao nga ba yun? Di ba? Meron pong ganun yung meron pang anak ng agila daw, di naman nalipad. Paano ka naging anak ng agila? Tapos gumawa ng sariling nation. Ang sabi sa Bible, sino ang Diyos? Si Jesus. Pagdating niya, dun ka lang magkakaroon ng sariling nasyon. Kasi yun po yung New Jerusalem, New Heaven and Earth na ibaba. Kaya pag gumagawa na, kapag sinabi ko po sa inyo, lahat po tayo, punta po tayo Baguio, doon po ang ating kingdom. Huwag na po kayo sumama sa akin kasi hindi po ako ang Diyos. Diba? Kulto na po ang tawag doon. Kaya alamin niyo po talaga, kaya tama talaga, basang Bible. Wag lang basta-basta magpapauto. Yung nagpipirma ng waiver na, ay, ganito ang gawin mo. Pipirma ka na agad kasi naisip mo, lingkod po yun ng Diyos eh. Minsan tandaan po natin kahit lingkod ng Diyos, alamin niyo rin po kung nagbabasa ba talagang Bible yan, kay Jesus ba talaga yan. Okay po? Kasi kaya sa mga pinapanood niyo sa Facebook, ang daming naglipano na ganun eh. Merong isang dati namang maayos na pastor ng Christian, biglang nagulo, ang dami pa namang naniniwala sa kanya. Kaya ngayon, ito po ang tuturo natin sa inyo, yung katulad ni Jesus sa pamumuhay. Sabi po kasi sa Philippians 2:2c, at magkaisa sa isip at layunin. Alam niyo po, magiging tama ang isang sambahan na pinupuntahan nyo. Pag nakita nyo sila ay nagkakaisa sa isip at layunin. Ibig sabihin, wala kang sige tayo sa kaya ati ganito, sige tayo sa ganyan. Wala nakita nyo na kakahiwa-hiwalay, nagdi-divide ang church, hindi na po yan totoo. Kapag nakita natin parang may issue sa kabila, hindi inaayos, hindi na po yan totoo. Kaya dito sa church natin, ang pangarap natin, di ba? Lahat tayo isang isip at layunin, magmamahalan tayo, magkakasundo tayo at pag may problema, di ba? Talagang ayusin sa pamamagitan ni Jesus, di ba? Sa tulong ni Jesus, sa mga buhay po natin. Kaya sabi kasi, alam niyo po, ang sinuturo ni Lord, di ba? Ang pagmamahal, kasunod ng pag-uunawaan. Okay po? Kaya sabi sa letter A, bagong buhay.
Paano daw po mamuhay na kagaya ni Jesus? Bagong buhay. Sabi po sa Romans 8:10, pero dahil nasa inyo na si Yesu Kristo, mamuhay man, mamatay man ang katawan nyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil tinuring na kayong matuwid ng Diyos. Meron po pong next ba dyan? Meron po yung 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Alam niyo po ang mga namumuhay na katulad ni Kristo, di ba? Ikaw, dati, hindi ka talaga namumuhay na katulad ni Kristo kasi wala ka pa kay Jesus, hindi mo pa nakikilala si Jesus. Pero kapag meron ka ng bagong buhay, paano na ba si Jesus mabuhay ngayon? Yung dating ikaw na laging magagalitin, naiinis palagi, yung hindi makapag-control, di ba? Walang self-control. Dahil meron ka ng Jesus, may self-control ka na. Di ba? Yung dating ikaw na ang hilig mag-inom ng juice, lumaklak ng alak, di ba? Mahilig manigarilyo, dahil nakita mong di naman pala yung nakakatulong sa iyo, dahil naka-Jesus ka na, umayos ka na din. Yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa iyo, inaalis mo na. Yung dating ikaw na palamura, di ba? Ay, ganyan, bata ka pa lang, tutunan mo na kasi. Pero alam niyo po, hindi po talaga imposibleng magbago ang isang tao. Alam niyo po bakit? Kasi all things are possible in Jesus. Ang totoo po talaga, sa atin, mahirap tayo minsan na mahirap talagang magbago on our own. Pero kapag na kay Jesus ka na, kaya po nga ang sabi, di ba? Tanggapin mo si Jesus. Hindi sinabing, ako po gusto ko pong magbago sa sarili ko. Kahit gawin mo po yan, hindi ka talaga magbabago. Alam niyo po, tuwing may isip mo, hindi kasi talaga ako ganito, di maging ganito ka. Maging kagaya ka ni Jesus. Kaya po yung nagsasabi na, na ganito na talaga ako. Ganito ako pinanganak, kaya huwag niyo akong kinokontrol ha. Ganito talaga ako ha. Hindi ganon. Kasi ang nakay Jesus, binabago niya. Sinasabi ni Jesus, ay, lumalaki na yung boses mo. Uy, tumataas na. Uy, lumalaki na tenga mo, anak. Parang maingay ka na naman. Parang ka na naman. Nagkakwento ka na naman ng chismis. Inaano yun ni Jesus, inaayos niya lahat po. Kaya parang yung ikaw, makikita mo. Kaya nga po, di ba, ano ang sinasabi ng mga nagtitestimony, nagkakatotoo. Dati po akong sugarol. Pero hindi sunuko ko na po. Meron kasi nakakatawang kwento, yung kay Bishop. Sabi, meron daw yung nagkasabong. Sabi, nagkasabong ka, di ba? Nakilala niya si Jesus. Nakilala niya, nakatan siya simbahan. Di ba nakilala si Jesus? Nagbago na siya. Sabi niya, Pastor, hindi na po ako nagsasabong. Sabi niya, mabuti na, praise God, buhay ang Diyos. Sabi niya, ano ang ginagawa mo? Nagbibenta na lang po ng payabong. Di ba? Sabi niya, ayusin pa din natin yan. Kasi parang ikaw pa din yung cause ng pagkakasala. Bibenta lang ako di ako tumataya dyan ha. Benta lang. Pero tayong ganun, di ba? Yung parang, Pastor, di po ako di po ako tumataya sa loto. Pero nagbibigay po akong pantaya sa iba para, meron pong si Bong Sakingin, sabi, tama ba na tumaya ka ng loto? O sa inyo, ano pong nyo doon, prinsipyo nyo sa bagay na yon. Ang tinuro niya po doon, di ba, sabi niya, tumaya ka ng loto, pero wala po, sabi, nagtatagumpay sa isang bagsakan lang na tagumpay. Ibig sabihin niya doon na, nanalo ka, di ba, tumaya ka. Pero hindi mo alam, yung isang bagsakang pagtatagumpay na yun, nawawala din po yun sa inyo. Kaya sa atin hindi na po kami nataya ng loto kasi hindi naman po sa loto ang pag-asa namin na kay Jesus, di ba? At kaya tayo ka 20 araw-araw, araw-araw 20 times 365 times kung ilang taon ka na, 80 years ka na, baka yung million mo sana, kung inipon mo yun, di ba? Andun na. Pero hanggang ngayon, wala ka pa, di ka pananalo-nalo sa loto. Di ba? Kaya isipin mo po yung ganun, di ba? Ang totoo talagang naniniwala po kay Diyos, hindi umasa sa mga lucky charm. Ano po ang future ko? Sino ba pangasawa ko? Kailan po ako magkakatrabaho? Di ba? Kailan po ako yayaman? Pag tumaya po ako sa wedding, ganito po ba? Hindi po ganun. Kundi sabi po dito, tandaan natin na kay Jesus. Kaya pag bagong buhay, lahat ng ayaw ni Jesus, ayaw mo na din. Yung nananabong, di ba? Sugal pa din po yun Kaya huwag na, di ba? Huwag na yung parang paunti-unti pwede. Di ba? Meron nga rin po sa amin na, kumari dati, kaha-kaha talaga ng sigarilyo yung nilalak-lak, di ba? Pero minsan, dahil di niya pa talaga maiwasan pa isa-isa, hanggang dumating na nawala na talaga. Kasi sabi nga po, meron daw scientific na winning doon na hindi na agad yun maaalis. Pero kung ikaw, pag-iisipin mong, Lord, hindi po talaga. Yung umiyak ka na talaga, Lord, di ko na talaga babalikan. Ayoko na po talaga. Kaya ni Lord, baguhin. In a split, second ha. Kaya sa mga revival, iniwan yung mga sigarilyo, iniwan yung mga tapos talagang nawala po talaga. At the same time, lapit ka ng lapit kay Lord. Tuloy-tuloy. Hindi pwedeng binago mo yon pero mawawala ka po kay Lord kasi hindi ka talaga, mahihirapan ka kung wala ang tulong ng Diyos. Okay po? At sunod, sabi dito, pangalawa, sabi dyan, sa letter B, kontrolado ang pamumuhay. Ano po ang kontrolado ang pamumuhay? Sabi dyan, 2 Corinthians 6:14. Huwag kayo makiisa sa mga hindi mananampalataya. Sabi po dito tayo,
Hindi naman tayo sa kanila, hindi naman natin sila iniiwasan. Pero hindi tayo nakikisabay. Hindi yung ano, sabi, pwede ka makisama, pero huwag ka makisama. Okay po, magkaiba po yun ha. Uy, pare, may inuman dito. Pwede ka makisama, pero hindi ka pwedeng makisama. Pero kung ikaw alam mo talagang wala talaga, kahit konti ko yung uy, isa lang, isang chat lang, di ba? Huwag ka na sumama. Pero kung alam mo naman, nakokontrol ko na yan, wala na, matagal na ako lang iiwas. Di ba? Kahit anong sabi, kaya mo hindi naman hindi. Go, pwede ka makisama. Samahan mo sila, sabi nga po sa amin, alam niyo po tayo mga Kristiyano, hindi talaga tayo nadami kung ano ang sabi ang sasamahan lang natin, yung mga Christian lang din. Kasi alam niyo po ba, paano ka magiging light sa iba? Ang gagawin mo, samahan mo sila. Kaya nga po nung kabataan namin, tinuruan kami kasi naisip namin, perfect na kami, mabait kami, tsaka may Jesus kami, di namin sasamahan yung mga naninigal nyo namin classmate. Ay, palamura, ayoko yan. Hindi po ganun. Dapat maging liwanag ka. Na oo, sumasama ka dyan, sumasama ka sa kanila pag sinabi, friend, kailangan mo kasama sa kantin. Samahan mo, kantin lang naman yun, di ba? Di naman ba? Di ba po? Okay, at friend, kailangan ko lang yun, samahan mo. Pero wag kang makisama. Kaya sabi pa dyan, sapagkat hindi maaaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan. Nagsama po ba ang dilim at ang liwanag? Hindi po. At kahit kailan, hindi niyo po pwedeng sabihin na, mabait naman ako, pero masama ako. Hindi po pwede ha. Meron akong Jesus, pero may devil din ako. Hindi po yun pwede. At kahit po isama mo ang ano, sabi nga po, di ba, hindi po pwede silang talagang yung pagsamahin. Sabi nga po sa Bible, di ba, you cannot serve two master, di ba? Hindi pwede yung serve mo si Jesus, pero yung serve mo din yung pera. Jesus, magnanakaw ako, pero mag-tithes and offering po ako sa'yo. Maganda o hindi? Hindi, di ba? Kasi hindi naman kinakalugdan ng Panginoon yun. At sabi po dito, gaya ng liwanag at dilim, hindi rin sila maaaring magsama. Kaya nga po identified natin, pag gabi na, madilim na. Kapag umaga na, maliwanag na. Di ba? Kaya po tayo, hindi ka po pwedeng mabuhay ng dual life. Na pag Sunday, Kristiyano. Tapos pag Monday, Darna. Di ba? Yung sabing Darnang Kristiyano na pag Sunday, banal-banal. Saya-saya, mabait. Pag Monday, nasa bar, nagmumura, di ba? Lipstick, ang tawag doon, talaga naman putok na putok, di ba? Hindi po ganon. Hindi pwedeng sabihin mong Christian kapag Sunday, pero sa ibang araw, hindi na. Di ba po? Kasi mahirap yung ganung buhay kasi mawawala din po tayo kay Lord. Sabi nga, di ba, ang naglalaro ng langit-langitan, saan na pupunta? Langit-langitan lang din. Hindi siya sa langit pupunta. At alam niyo po, ang gusto ni Lord ngayon, maging totoo kang Kristiyano. Kaya po, paano mamuhay ng kontrolado? Ibig sabihin, meron kang self-control. Ang self-control, alam niyo po kasi, ang tao daw kung hindi makontrol ang sarili, sila yung nagkakasala talaga agad. Naintindihan? For yung sinasabi na, kasi pag nakakarinig talaga, kung sinabihan akong makitid utak ko, sumasakit talaga yung tenga ko, nakakasatak talaga ako. Gusto kong pakitirin yung utak din yan eh. Hindi po ganon. Huwag yung labanan ng ganon. Kontrolin nyo. Makitid utak ko, 1, 2, 3, 4. Bilang ka, sabi nga po pag may nagagalit daw po. Kuwari, talak ng talak, di ba? Ikaw talaga, kahit nanay nga po natin, di ba, o tatay. Ano lang, ang gawin mo lang bilang. Huwag kang mainis, huwag kang hanggang matapos siya. After nun, okay na. Alam niyo minsan, yung mga galit daw po, ano lang yun, galit lang sila, gusto lang na magsalita. Hayaan niyo lang po sila. Kung ganun talaga sila, hayaan niyo lang, pero huwag niyo na pong patulan. Tingnan niyo po, next time hindi na sila magiging ganun. Next time, ay sisipin na, wala palang po sumasagot, pumapalag sa akin. Pero pag pumalag ka pa, mahirap po yun. Wala na, hindi ka na magiging ganito. Kaya ang Kristiyano daw po na may kontrolado sa may kontrolado niya, ibig sabihin, kaya niya mag-control sa mga ginagawa niya po. Hindi po siya yung talagang nadadala ng mundo na, ay kasi masaya po doon, kaya pumunta ako. Hindi ganun. Pag alam mo wala si Jesus, wag po doon. Kasi wag natin ilagay si Jesus, wag natin ilagay sarili natin sa bagay na ikakapahamak mo. Kasi Jesus, niligtas ka na niya. Ibig sabihin, ikaw yung nagpapahamak sa sarili mo, kaya wag mong ilalagay ang sarili mo doon. At sabi nga po dito, di ba, pakinext nga po, sabi niya, at dahil nga namuhay na tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Alam niyo po, that's why lagi natin pinag-pray na Holy Spirit, i-guide niyo po ako. Holy Spirit, pumasok ka po sa akin. Kasi si Holy Spirit, siya ang magtuturo sa atin. Alam niyo po, pag may Holy Spirit ka na, may Jesus ka na, yung mga bagay na ayaw ni Jesus, ayaw mo na yan. Naintindihan? Kaya ibig sabihin kapag nakita mo parang, ayaw naman ni Jesus itong masama kong ugali, pero andito pa, that means, kailangan pang ayusin. Lord, inaalis ko po to. Diba? At lalo na yung mga bagay na kaya mo naman yung tinatake in mo, sigarilyo, alak, diba? Yung mga yun, kaya mo yun, hindi bilhin eh. Minsan nga po may mga sabi, ang mahal ng bigas, pero magkano alak? Magkano sigarilyo? Kayang bumili, pero ang mahal daw ng bigas.
Di ba? Para papakain mo sa anak mo, ibalagay mo pa sa bibig mo. Di ba po? Minsan ganun, pero mo kontrolin yun, kaya kontrolin yun. Naiintindihan? Kaya minsan tuloy, wala na lang pera, papang sugal lang naman to nito eh. Napansin niyo po yung ibang taong mahihirap? Na bakit po minsan yung mahihirap na nasusugal, walang binibigay sa kanila? Kasi nasusugal lang nila eh. Kaya makikita mo sa sarili mo, may pangbisyo ka, tapos wala yung mga tao, di ba? Bakit nawawalan ka rin? Kasi sabi ni Lord, ay, tamang ano mo lang naman yan. Hindi naman sa pagkain ng mga anak mo yan. Kaya yung mga ganong kontrolado, tandaan nyo ha, lagi tayong magpa-under sa Holy Spirit. At sunod ko, sabi nga po dyan, sa letter C, buhay na may pagbabago. Yung sinabi na talagang praise God kasi na kay Jesus ka na. Sabi yan, di ba, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Alam niyo po, ang taang Kristiyano na nagbabago kay Lord, sinasabi niya, Lord, pinapako ko na po ang sarili ko. Ano yung sarili na yon? Yung mga dati mong kasalanan. Yung dating ako na masama ugali, yung dating ako na hindi man lang mahalin ang Diyos, pinapako ko na yun. Ganun yung sabi diyan, napako ka na. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. That means, hindi na ikaw ha, kundi si Kristo na. Ibig sabihin, kung si Kristo ba ang nabubuhay, ikaw ba ang nakikita? Sino si Jesus? Si Jesus, mabait ba? O ang nakikita na sa'yo, mabait na rin. Si Jesus, sa pagbigay ba? Ang nakikita na sa'yo, pagbigay ka na din. At sabi niya, ipinamumuhay ko ang buhay ko ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin. Sino po yun? Sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin, may nagmahal sa akin si Jesus. That's why yung buhay ko, bibigay ko sa Kanya. Di ba po? Na parang meron pong kwento na dahil meron isang bata, minahal siya ng nag-umpon sa Kanya, talagang lahat, kahit sabihin nung kamag-anak niya na sabihin na, sige na, nakawan mo na yan. Kasi ano naman eh, hindi mo naman yung kamag-anak para imamatay ang kamag-anak mo. Pero alam niyo po, sabi niya, dahil minahal niya po ako ng lubos-lubos na kahit di ko siya kamag-anak. Yung alam niyo po, yung loyalty niya nandoon sa nag-ampon sa kanya. Na ganun daw dapat tayo. Kung mahal para sa atin si Jesus, yung loyalty mo na kay Jesus, hindi nasa demonyo kasi hindi mo sisiraan niya ng buhay mo. At sabi po diyan, at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Si Jesus, minahal ako eh. Si Jesus, binigay niya buhay niya sa akin. Kaya magbuhay ka rin na may pagbabago. Laging tandaan, dahil kay Jesus, kaya ako nagiging nababago ang buhay mo. Kaya nga po sa last na yan, tama o meron pa. Kaya tandaan natin palagi, di ba, na ang buhay ng Kristiyano, di ba, talagang totoo yan na mabuhay ka na kagaya ni Jesus, na merong Jesus sa buhay, kasama ang pamilya, di ba? Sabi diyan, saan man, sa pag-iisip mo man, parang si Jesus ka mag-isip, di ba? Yung parang, yung mga tao iniisip mo, pwedeng labanan mo yung iba, pwedeng maging marunong ka, pero dahil inisip mo kung si Jesus to, gusto niya pagkaunawaan, tatanggapin ko rin. Tama na naman siya, maayos naman eh. Tanggapin mo, di ba? Yung ganong bagay, hindi, pero alam mo mali naman, pwede kang hindi, siguro may mas better. Ganun si Jesus, di ba? Sa pagmamahal, di ba, na kung hindi nagmamahal ang mga tao sa mundo, magmahal ka. Di ba? Hindi yung lagi pagunda mo ako magmahal. Para gusto mo sabihin, totoo ba? Yung sabihin, pagkakot ka na magmahal, hindi ka pa nagmamahal. Kasi ang totoong nagmamahal, hindi napapagod. Naiintindihan? Lagi ka na magmahal. Lagi mo silang mahalin. Kahit yung minsan inisip ko nga, nakakapagod naman, i-outreach yung mga tao. Nakakapagod naman mahalin yung, parang kabataan pa lang po ako, nagtuturo na ako ng mga bata, di ba? Parang, kung sumahin ko yung pagtuturo ko sa lumaki na nga si Dimple na ganyan, di ba? Parang ilang taon na, parang naisip kong, parang ayoko na magturo ng mga bata. Pero hindi ganun eh. Kasi Jesus, di ba, nagmamahal po siya. Patuloy siya nagmamahal. 2,000 years ago, minahal ka rin niya, di ka pa pinapanganak. Hanggang ngayon, mahal ka pa din niya. Kaya naman, maging ganun daw po tayo. At katulad niya ng pamumuhay. Mabuhay ka kagaya ni Jesus. Na kapag nakita ka, ay katulad na talaga to ni Jesus. Di ba? Ayun lang naman po ang gusto ng Panginoon. Wala naman siyang ibang requirements eh. Kundi ang mag-glorify si Jesus sa buhay natin. Gusto niyo po yun yung araw-araw mag-glorify si Jesus sa'yo. Na tuwing makikita ka, talagang gustong-gusto ang kasama ng mga tao kasi si Jesus ang nakikita nila sa iyo. Kaya yun naman po,